Salamat. Nasa gasolinahan ako sa Moscow Oblast, 100 kilometro mula Moscow, pero walang gasolina. Pangalawang gasolinahan na, EcoPro, wala pa rin. Sa Novaya Riga, 20 litro lang ang allowed ipakarga. Ano kaya ang dahilan kung bakit walang gasolina at bakit may mga limitasyon? Sa totoo lang, hindi ko inakala na mga apektuhan pati ang Moscow Oblast. Matapos ang bagong serye ng long-range na pag-atake mula Ukraine, nagdulot ito ng tunay na kaguluhan sa Russia na unti-unting lumalawak sa mas maraming rehiyon. Noong gabi ng Hunyo 14, inatake ng sandataang lakas ng Ukraine ang 14 rehiyon ng Russian Federation. Tinamaan ng mga drone ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang isang pasilidad ng langis sa Yaroslavl Oblast, Russia, 700 kilometro mula sa hangganan. Ang rehiyon ay nabalot ng itim na usok at bumagsak ang itim na ulan. Ilang oras bago nito, tinamaan ng mga drone ang plantang Crimean Titan sa Armyansk at ang oil at gas terminal na Taman-Tamaneft sa Krasnodar Krai. Sa huli, malinaw na sinabi ni Zelensky na ipagpapatuloy ng Ukraine ang malayuang sanksyon bilang tugon sa pagtanggi ni Vladimir Putin na tapusin ang digmaan at dadami pa ang mga ganitong pag-atake. Sa huli, kahit sa Tatarstan ay nagpatupad ng mga limitasyon sa pagbebenta ng fuel sa mga gasolinahan. Bago ito, naglagay na ng limitasyon sa bentahan ng gasolina pati sa St. Petersburg at Moscow. Ngayon, hanggang 20 litro lang ng gasolina ang pwedeng bilhin bawat sasakyan kada araw doon. Sa Crimea, lumala ang kakulangan ng gasolina at dumalas ang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa peninsula. Dahil dito, lumabas ang balita na nagsimula ng ilikas ng Russia ang pamunuan ng Black Sea Fleet mula Sevastopol at ang mga opisyal ay inilipat na ang kanilang mga pamilya sa Novorossiysk. Hindi na sila naghihintay ng opisyal na utos. Ako si Alexei Pichi. Bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Tinamaan ng mga drone ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang oil facility sa Yaroslavl, Russia, 700 kilometer mula sa hangganan. Iniulat ito ng Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, at narito ang kanyang pahayag. Maganda ang resulta ng long-range strikes ng ating mandirigma sa mahahalagang pasilidad sa Russia at pansamantalang sinakop na Ukraine, higit 700 kilometro mula sa nasakop na Ukraine. Mahigit 700 kilometro mula sa hangganan ng bansa sa Yaroslavl, Russia, tinamaan ng mga mandirigma ng SBU. Sa Yaroslavl na rehiyon ng Russia, sinalakay ng mga mandirigma ng SBU ang isang pasilidad ng langis na mahalaga para sa reserba ng estadong agresor. Partikular, ayon sa nalaman kalaunan, tinamaan ang planta ng Tempros Reserva sa Rybinsk na ginagamit bilang imbakan ng fuel para sa hukbong Ruso. Matapos nito, kumalat online ang mga larawan ng itim na usok sa lungsod at nagpost ang mga Ruso ng video ng bumabagsak na itim na ulan. Mula sa kabila ng Volga, lumilipad yan.
Sabi ni Zelensky, tinamaan ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine ang mga target sa Tula, Russia. Tinamaan ng kumpanyang Azot na ang operasyon ay mahalaga para sa paggawa ng mga pampasabog. Bukod pa rito, ayon kay Zelensky, nagpatupad ng mga paghihigpit sa paglipad sa 6 na paliparan sa Russia. Sa kabuuan mula kagabi, idineklara ang air raid alert sa 28 rehiyon ng Russia. Ayon pa kay Zelensky, may tinamaan din sa military logistics ng mga mananakop sa pansamantalang sinakop na teritoryo ng Ukraine. Tinutupad ng Ukraine ang plano ng long-range sanctions laban sa Russia at ilang partikular na gawain sa pagsasagawaan ng mga strike na may katamtamang layo. Bilang tugon sa pagtanggi ng Russia na tapusin ang digmaang ito, nag-alok kami sa pamunuan ng Russia ng lahat ng posibleng paraan ng negosasyon at ang naging tugon ay panukala lang na ipagpatuloy ang agresyon at subukang palawakin pa ito. Makatuwiran lang na bumalik na ngayon ang digmaan dun mismo kung saan ito nagsimula. Dito, malinaw na tumutukoy si Zelensky sa kanyang bukas na liham kay Vladimir Putin na hindi sinagot ni Putin. Sinabi niyang wala siyang nakikitang saysay sa anumang personal na pagpupulong. At tuluyan na niyang tinanggihan ang anumang negosasyon tungkol sa pagtatapos ng digmaan. At nitong mga huling araw, lalo pa siyang nagsisigaw na palalakasin nila ang mga pag-atake sa Ukraine. Balik tayo sa mga pag-atake ng sandatahang lakas na yung gabi. Ipapaliwanag ko ng konti ang pantama sa Azot Factory sa Tula Region na pag-aari ng Eurochem Holding. At ayon sa website ng kumpanya, isa ito sa pinakamalalaking tagagawa ng ammonia at nitrogen fertilizer sa Russia. Pero ang parehong pabrika ay nagsusupply rin ng chemical sa pabrikang ipinangalan kay Sverdlov kung saan ginagawa ang pampasabog para sa mga munisyon. Sinusubukan ng mga Ruso na pagtakpan ng pabrikang ito, sinasabing gumagawa lang sila ng nitrogen fertilizers. Pero sa totoo, ginagamit ito para sa layuning militar. Bukod pa dyan, nung gabi na ikalabing 4 ng Hunyo sa rehiyon ng Smolensk, nagkaroon ng sunog sa lugar ng dipo ng tren sa Vyazma dahil sa pag-atake ng mga drone. Paalala ko rin na noong gabi ng ika-13 ng Hunyo, umatake ang mga Ukrainian drone sa 2 estratehikong pasilidad sa timog ng Rusya at sa Crimea na inanex. Tinamaan ng mga drone ang pabrika ng Krymsky Titan sa Armyansk at ang oil at gas terminal na Taman-Taman-Neftegas sa Krasnodar Krai. Narito si Robert Braudy, komandante ng mga sistemang walang piloto ng sandatahang lakas ng Ukraine. Binanggit ni Madyar na ang pag-atake ay tumama sa pinakamalaking pabrika sa silangang Europa, isang higanteng planta na pagkatapos ng aneksasyon ng Crimea ay ibinigay sa kumpanyang Rusong Titan. Ang kumpanya ay gumagawa ng titanium dioxide na pangunahing hilaw na material para sa paggawa ng pulbura, rocket fuel at pampasabog. At nagulat talaga ako nang malaman kong may 23 tama sa pabrikang iyon. Dahil dito, halos tuluyang nawasak ang pabrika at nagkaroon ng sunog doon, kaya pinauwi ang mga manggagawa sa kanilang mga bahay. Sa huli, habang si Vladimir Putin ay hayagang nagsasabing wala ng problema kahit sa Tatarstan. Sa mga gasolinahan ng TAT Neft, nagpatupad sila ng limitasyon sa pagbebenta ng gasolina. Ngayon, ang mga hindi pa naliligo at parang mga ligaw na Ruso ay binibigyan lang ng hindi hihigit sa 20 litro ng gasolina bawat tao kada araw. Ganoon din ang limitasyon na 20 litro na ipinatupad dati sa St. Petersburg, ganoon sa Petersburg. Ganoon ding anunsyo ang nakita sa Litkarino malapit sa Moscow sa mga gasolinahan din. Ang mga gasolinahan sa Moscow ng pinakamalalaking network ay nagpatupad ng limitasyon simula Hunyo, 12 sa TAT Neft, 20 litro ng gasolina at 40 litro ng diesel bawat tao. Sa mga gasolinahan ng Rosneft sa kabisera ng Russia, may limitasyong 70 litro kada tangke habang sa Lukoil hanggang 100 litro lang ng gasolina o diesel bawat resibo. Ang kakulangan ng gasolina at diesel ay inireklamo na noon ng mga residente ng Belgorod, Ryazan, Krasnodar at marami pang ibang rehiyon. Noong ika-10 ng Hunyo, hindi bababa sa 25 na rehiyon ng Russia ang nakaranas ng kakulangan ng gasolina at pagkaantala sa supply. Kung isasama pa ang 6 na sinakop na rehiyon ng Ukraine, kabilang ang Crimea, Sebastopol, Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia,
Umaabot sa 31 ang bilang ng mga rehiyon na pansamantalang kontrolado ng mga Ruso at nagkaroon ng problema sa gasolina. Gabi ring yon, tinarget ng mga sundalong Ukrainian ang command post sa Bryansk na rehiyon ng Russia at mga sentro ng kontrol ng drone sa mga sinakop na teritoryo, partikular sa mga lugar ng Gulaya Pristan, sa Kherson at sa paligid ng Kleban. Sa Donetsk na rehiyon, inatake ang mga sentro ng kontrol ng mga drone. At ang pinakamahalagang balita ayon sa agent network na Atesh, naghahanda ang Russia na ilikas ang buong pamunuan ng Black Sea Fleet mula Sevastopol at ilipat sila sa Novorossiysk. Inilipat na ng mga opisyal ng Black Sea Fleet ang kanilang pamilya sa Novorossiysk kahit walang opisyal na utos. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Atesh. Pinag-aralan ng pamunuan ang paglilipat ng natitirang unit ng pamamahala mula sa okupadong rehiyon ng Sevastopol papuntang Novorossiysk. Lalong lumalakas ang pag-atake sa peninsula at lalong lumala ang sitwasyon sa lohistika ng mga mananakop sa Crimea. Nagiging mas magastos at delikado para sa mga mananakop ang pagpapanatili ng mga estruktura ng punong himpilan sa peninsula. Batay sa takbo ng mga pangyayari, maaring maging pinakamabigat ang mga susunod na buwan para sa mga puwersa ng pananakop sa Crimea mula nang magsimula ang digmaan. Dito ako magtatapos. Ilagay ang inyong opinyon at conclusion sa comment sa ibaba ng episode kung gusto niyong suportahan ang YouTube channel na ito. Pwede ninyo itong gawin sa kahit anong donasyon. Sa mga link at detalye sa description ng video na ito, nandoon ang Buy Me a Coffee, Patreon, pati na rin ang mga link para sa crypto wallets at mga detalye ng bangko. Sa madaling salita, piliin ninyo kung ano ang pinakamaginhawa para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.